Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Lalong-lalo na po sa mga giliw niyo pong tagapakinig at taga-suporta sa inyong mga YouTube channel. Ang kwentong aking ibabahagi ay nangyari taong 1991 sa baryo ng Santa Ines, probinsya ng Bicol. Ulila na po kaming dalawa ni Kuya Digong sa mga magulang. Kaya naging palaboy po kami sa lansangan. Nangangalakal po kami para sa aming pagkain. Isang araw ay napadaan kami sa isang karinderya na namimigay ng libreng pagkain para sa mga kagaya naming batang palaboy. At doon nga po nagsimula ang nakakakilabot naming karanasan na hindi ko po makakalimutan. Bago ko nga po pala simulan ang aking istorya, ay nais ko lamang pong ipaalam sa inyo na ang pangalan at lugar na aking ginamit ay sinadya ko pong binago upang mapangalagaan ang kaligtasan ng lugar sa totoong pinangyarihan ng aking kwento. Kilalanin niyo na lamang po ako sa pangalang Tano. At ito ang aking kwento. Kuya, sandali lang. Aray, sobrang sakit na ng tiyan ko. Gutom na talaga ako, kuya. Hindi ko na kaya ang sakit. Ay nako, pambira ka naman oo. Tiisin mo muna. Ano ka ba? Kita mo naman di ba? Namumulot pa tayo ng mga basura. Hindi ko na talaga kayang tiisin, kuya eh. Sobrang sakit na. Aray! Eh anong gusto mong gawin ko ha? Magnakaw ako? Para lamang may maipakain sa'yo? Wala naman ako sinabing magnakaw ka, kuya eh. Masama na ba na dumaing? Eh talaga namang masakit na ang tiyan ko eh. Tigilan mo na nga kakadaing mo, Tano. Mas lalo lamang ako naiirita sa'yo eh. Tsaka kahit lumuha ka pa ng dugo dyan, walang magbibigay sa atin ng libreng pagkain. Kaya tumayo ka na. At tulungan mo na lang ako rito para mas mabilis na tayo. Kuya, hindi ko kayang tumulong. Para bang meron sugat yung sikmura ko eh. Tumigil ka na nga sa pag-iyak mo. Hindi matatanggal ng mga luha mo ang sakit ng tiyan mo. Para kang di lalaki ah. Baka mamaya niyan isipin pa ng mga tao rito na pinaiiyak kita. Kaya tigilan mo na yan. Tulungan mo na lang ako rito sa pamumulot ng mga basura para makabalik na kagad tayo sa simbahan. Tara na! Eh, anong magagawa ko nga, kuya? Talagang masakit na masakit ng tiyan ko eh. Aray! Ang sakit! Tumigil ka na nga sa pag-iinarte mo. Mas lalo lamang ako natataranta sa'yo eh. Halika na nga, tumayo ka dyan. Kapag tinagalan mo pa ang pag-upo mo dyan sa gilid ng kalsada, panigurado na mamaya pa tayo makakakain ito. Ay nako, pambihira naman talaga, oo. Makisama ka naman. Hindi yung puro sarili mo lang ang iniisip mo. Nasaktan ako sa sinabing yun ni Kuya Digong dahil totoo naman na masakit ang aking tiyan. Isang beses lang kaming kumakain sa isang araw. Kaya naman, may pagkakataon talaga na ang sariling tiyan ko na ang sumusuko. Pilit akong tumayo at binaliwala ang sakit ng aking tiyan. Itinukod ko na lamang sa lupa ang aking tungkod para hindi ako mawalan ng balanse. Maya-maya pa ay natanaw namin ang isang karinderya na pinagkakaguluhan ng mga batang palaboy na kagaya namin. Lahat sila ay nakapila at isa-isang pumapasok sa loob ng karinderya na may dalang pagkain. Teka, sandali lang. Ano kayang meron sa karinderyang yun? Kuya, lapitan natin. Baka namimigay sila ng libreng pagkain. Di ba, sa simbahan may ganyan din, yung namimigay ng pagkain. Kahit lugaw pero masarap naman. Oo, pero alamin muna natin kung ano nangyayari. Baka kasi mamaya niyan may bayad pala.
Huwag na tayong maghintay dito kuya, lapitan na natin sila. Dahil sa tingin ko, libre yung mga pagkain na ipinamimigay ng babae. Kaya halika na kuya. Hindi ko na talaga kayang tiisin ang gutom ko eh. Talagang masakit na talaga ang tiyan ko. Wala nang nagawa ang kapatid ko na si Kuya Digong nang tumakbo ako papalapit sa kinaroroonan ng karinderya. Nakapila ako sa mga batang naroroon at nagtanong sa isa sa kanila. Ang sabi ng batang lalaki na kasunuran ko, namimigay raw ng libreng pagkain ang may-ari ng karinderya sa mga kagaya raw naming batang palaboy. Namilog ang aking mga mata dahil sa labis na tuwa. Kuya, narinig mo? Libreng pagkain daw para sa atin. Yes, sa wakas. Dinidig ng Panginoon ng mga panalangin ko. Oo na. Narinig ko, hindi ako bingi. Umayos ka na nga lang dyan sa pila mo. Baka masingitan pa tayo ng ibang mga bata eh. Biglang tumigil sa pagsasalita si Kuya Digong nang makita niya ang isang magandang dalaga. Siya ang namimigay ng pagkain para sa mga batang nakapila. Kahit saan tignan, napakaganda ng babaeng yon. At yun ang dahilan kung bakit natulala ang aking kapatid. Hoy, Kuya Digong, umayos ka nga. Pambihira ka naman oh, malapit na tayo eh. Oh, nakabuka pa rin ang bibig mo. Ha? Kasi naman eh, napakaganda niya oh. Para siyang isang anghel na bumaba sa lupa. Loko ka talaga kuya. Bata ka pa no? Huwag ka munang mag-ilusyon ng ganyan. Malayo ang agwat ng edad niyo sa isa ng babaeng pinapantasya mo. Ay nako, kahit kailan talaga Tano, paninira ka palagi ng ilusyon. Sinasabi ko lang sa'yo kuya, mahirap ang magmahal sa murang edad. Marami ang nababaliw sa pag-ibig kuya. Baka mamaya niyan isa ka pa sa mga biktima na magpapakamatay. Paano na ako kapag nangyari yun? Tumigil ka nga. Puro ka kalokohan, magpapakamatay. Bakit naman ako magpapakamatay? Sige nga. Parang humahanga lamang ako sa tao eh. Ang dami mo na kagad sinabi. Nakasimangot na muling bumaling ng tingin si Kuya Digong sa babae. Ilang sandali pa ay kami na ang inibutan nito ng pagkain. Nakita namin na ginataang gulay na langka ang ulam namin na mayroong sahog na giniling na karne. Saka sinamahan ng mainit na sabaw at kanin. Amoy pa lang, talagang masarap na. Sige lang, kumain lang kayo. Kapag kulang pa yan, lumapit lamang kayo sa akin. Marami pa rito. Maraming salamat po sa kabaitan nyo, ate. Sabel. Sabel ang pangalan ko. Hala, sige na. Kumain na kayo. Ay, siya nga pala. Magkapatid ba kayong dalawa? Opo, Ate Sabel. Magkapatid po kaming dalawa. Ako nga po pala si Tano. At ang kuya ko naman po, si Kuya Digong. Ikinagagalak ko kayong makilala, Tano at Digong. O siya, sige na. Pumasok na kayo sa loob ng karinderya. Maraming bakanting upuan sa loob. Kumain kayo ng marami, ha? Isang matamis na ngiti ang isinukli ko sa sinabing yon ni Ate Sabel. Saka ko siniko sa tagiliran si Kuya Digong. Kuya, Tara na. Kanina ka pa natulala dyan eh. Nakakahiya naman kay Ate Sabel, oh. Hayaan mo siya. Normal lang yan na matulala siya sa aking kagandahan. Sanay na rin naman ako. Isa pa, marami na rin kasing nakapagsabi sa akin na maganda raw ako at kahawig ko raw si Angel Locsin. Totoo po, Ate Isabel, talaga maganda po kayo. Tsaka maganda rin po ang kalooban nyo, di ba kuya? Ha? Ano ba tinatanong mo? Ay nako, pambihira ka naman oh. Kalimutan mo na nga lang yung sinabi ko. Pumasok na raw tayo sa karinderya, sabi ni Ate Isabel. Tara na, kanina pa talaga ako nagugutom eh. Iiling-iling na lamang akong pumasok sa loob ng karinderya. Dala ang aking plato na plastik. Meron itong sapin na dahon na saging
na lalong nagpabango sa amoy ng aking pagkain. Nanginginig ang aking mga kamay nang ibaba ko ang aking plato sa ibabaw ng lamesa, habang si Kuya Digong naman ay walang kibo. Nang maupo siya sa bangko na gawa sa tabla, umupo na rin ako sa tapat niya at inihanda ang aming kutsara. Mabilis akong humigop ng sabaw. Hindi ko tuloy napansin na mainit yun. Aray ko! Ang init naman ng sabaw. Hipad mo muna kasi nang di ka napapaso. Ay nako, pambihira ka naman, oo. Nakakahiya tuloy, oh. Baka mamaya niyan may makakita sa'yo, isipin pa nila na hindi ka na nakakatikim ng pagkain. Talaga namang hindi na tayo halos nakakatikim ng matinong pagkain, Kuya Digong eh. Magmula nang mamatay ang mga magulang natin. Tinapay at lugaw lamang ang madalas nating kainin. Minsan nga wala pa eh. Matagal na tayong hindi nakakakain ng pagkain na lutong bahay. Lalo na ang luto ni nanay. Sus, ang haba naman na sinabi mo. Ang sinasabi ko lang, konting hinay naman sa pagkain. Alalahanin mo, gulay pa lang yan. Paano pa kaya kung purong karne ng baboy ang nasa plato mo? Ano kaya ang magiging reaksyon mo? Siyempre matutuwa. Bakit ikaw ba hindi? At saka, hindi na mahalaga kung ano ang reaksyon ko, kuya. Ang mahalaga, makakakain na ako at mawawala na ang gutom ko. Ikaw talaga kahit kailan, palagi mo na lang akong inaasar. Bahala ka na nga dyan. O di sige, kumain ka. Bahala ka kung pagtinginan ka ng mga tao rito. Siya nga pala, Kuya Digong. Napakabait niya Ate Isabel, no? Biruin mo, naisip niyang mamahagi ng pagkain para sa atin ng mga batang palaboy. Kung masaya ka sa pagtulong niya, mas masaya ang nararamdaman ng mga tao gumagawa ng kabutihan para sa ibang tao. Mas masaya ang tumulong kaysa ikaw ang tinutulungan. Ganun ba yun, kuya? Oo naman. Nakalimutan mo na ba sinabi sa atin ni Lolo Puroy noon? Hindi bale na ikaw ang tumulong kaysa ikaw ang tutulungan. Higit daw na pinagpapala ng Diyos ang mga taong gumagawa ng kabutihan para sa kanyang kapwa. Kaya siguro pinagpapala sila ng Panginoon, kuya. Oo, kaya kumain ka na at baka lumamig pa ang pagkain. Isang subo ng kanin at higop ng mainit na sabaw ang inuna ko. Gumuhit ang init nun sa lalamunan ko hanggang sa aking tiyan. Ang kaninang sumasakit kong tiyan ay napalitan ng ginhawang pakiramdam. Lalo na nang malasahan ko ang kakaibang sarap ng gulay na langka. Halos wala kaming imikan ni Kuya habang sunod-sunod ang pagsubo ko ng kanin. Grabe, napakasarap ng pagkakaluto. Para bang profesional ang magluluto ah. Mas lalo tuloy akong humanga kay Isabel. Alam mo, kung magkasing edad lang kami, naku, panigurado. Liligawan ko talaga siya. Sus, tama na nga yan, kuya, yung kaka-ilusyon mo na yan. Tumayo ka na riyan at magugas na tayo ng pinagkainan natin. Para naman makabawi tayo kay Ate Isabel dahil nabusog tayo sa pagkain na ibinigay niya. Hindi mo pa rin pala nakakalimutan ang mga ibinilin sa atin ni nanay ha? Na kapag may gumawa ng kabutihan sa atin, susuklian din natin ng kabutihan. Isang matamis na ngiti ang itinugon ko sa sinabi ni Kuya Digong. Nadatnan namin sa lababo ang maraming hugasin na plato dahil umalis na ang ibang mga bata pagkatapos nilang kumain. Pambira! Mukhang mapapasubo tayo sa hugasin ng mga plato at baso, kuya. Hindi bale. Ang mahalaga, hindi tayo kagaya nila na walang pakialam sa hirap ng nagpakain sa kanila. Agad naming sinimulan ang paghuhugas ng plato. Nakalulungkot lamang isipin na sa kabila ng pagiging palaboy ng ibang mga bata, nagagawa pa nilang magtira ng pagkain sa plato nila, samantalang marami ang nagugutom. Pagkalipas ng isang oras, natapos namin ang mga hugasin. Saka kami lumapit sa pwesto ni Ate Isabel para magpaalam. Nadatnan namin siyang abala sa pagbibigay ng pagkain sa iba pang mga bata na dumating.
Ate Isabel, salamat po sa pagkain. Tutuloy na po kami. Nako, maraming salamat din ha at tinulungan niyo ako sa paghuhugas ng mga plato. Kapag nagugutom kayo, huwag kayong mahiyang bumalik dito ha. Opo, Ate Isabel, salamat po uli. Si Kuya Digong naman, halata sa kanya na nahihiya siya kay Ate Isabel. Simula pa kasi kanina ay hindi ko siya narinig na nakipag-usap sa dalaga. Kaya naman, gumuhit ang nakakalokong ngiti sa aking labi nang sikuhin ko siya sa kanyang tagiliran. Kuya, tara na. Tulala ka na naman dyan eh. Masyado kang nagpapalatan na malakas ang tama mo kay Ate Isabel. Huwag kang maingay. Pambira ka naman, oo. Nakakahiya kay Ate Isabel eh. Halika na kasi. Kailangan na natin dalhin ng mga kalakal sa junk shop na pag-aari ni Mang Arnel. Oo na. Palagi ka na lamang nagmamadali. Dinaig mo pa ang merong hinahabol ah. Samantalang kanina, paiyak-iyak ka pa at may pag-upo ka pa sa gilid ng kalsada. Sus, kunwari ka pa. Alam ko naman eh, na nag-alala ka rin sa akin kanina. Huwag mo nang itanggi. Balak mo nang magnakaw para sa akin eh. Tumigil ka na ah. Napipikon na ako sa'yo, Tano. Ay, naku, tara na nga. Ang bilis mo namang mapikon, kuya. Napilitan si Kuya na sumunod sa akin. Pagkatapos ay dinampot niya ang sako na iniwan namin sa gilid ng kalsada. Ako naman ay kinuha ko ang aking tungkod na minana ko naman sa namatay naming lolo na si Lolo Puroy. Saka kami naglakad at ipinagpatuloy ang pamumulot ng mga basura. Habang naglalakad kaming magkapatid, ay natanaw namin ang maliit na junk shop ni Mang Arnel. Hindi pa namin siya kilala. Meron lang nakapagsabi sa amin na isang madre na meron daw junk shop sa dulo ng kalsada at mahal daw ang kuha nito sa bawat kilo ng lata at bakal. Kuya, kapag maganda naman ang kita natin dito, pwede yata na manatili na lang tayo rito kahit ilang araw lang. Bakit? Ayaw mo na ba sa simbahan matulog? Siyempre gusto. Kaya lang, ngayon lang tayo nakahanap ng ganito karaming basura eh. Baka dito, makaipon tayo kagad, di ba? Ay nako, saka mo nalang isipin ang pag-iipon. Ang mahalaga, may matutuluyan tayo pansamantala. Hala, sige na. Tumawag ka na. Baka nasa loob si Mang Arnel. Pumesto ko sa tapat ng pintuan na mayroong mga nakatambak na basura sa paligid. Nagsimula akong magtawag habang palinga-linga ang aking paningin sa buong paligid. Tao po! Tao po! Lakasan mo pa at baka bingi yung may-ari. Sinong bingi, ha? Pareho kaming nagulat ni Kuya sa malakas na boses na yon ng isang lalaki mula sa aming likuran. Sabay din kaming napalingon at humarap sa kanya. Naku, pasensya na po kayo sa mga nasabi ko. Akala ko po kasi hindi nyo kami naririnig eh. Kayo po ba si Mang Arnel? Ako nga. Bakit? Anong kailangan niyo sa akin? May nakapagturo po kasi sa amin na isang madre sa simbahan po ng mga Katoliko sa bayan. Sabi po niya, namimili raw po kayo ng mga lata at bakal. Oo. Bumibili nga ako ng mga yon. Bakit? May dala ba kayo? Opo, narito po lahat sa sako. O siya, sige. Ipasok niyo na sa loob para makilo ko na mga yan. Sinundan ko ng tingin si Mang Arnel habang papasok siya sa loob ng kanyang junk shop. Malinis siyang manamit kaya hindi ko naisip na pagbabasura rin ang pinagkakakitaan niya. Ngunit pamilyar sa akin ang kanyang muka. Hindi ko lang matandaan kung saan ko siya nakita. Basta magaan ang loob ko sa kanya kahit medyo masungit siyang magsalita. Maya-maya pa ay nakapasok na kami sa loob ng junk shop nito. Bumungad sa aming harapan ang maraming lata na tiniktik ang kalawang at nakalagay sa malinis na bao. Nagtataka man ako ay wala akong lakas ng loob para magtanong. Hala, sige na.
Ilapag niyo sa lamesa ang mga yan at kikiluhin ko. Maupo muna kayo sa bangko. Itinuro ni Mang Arnel ang bangko na gawa sa plastik. 2 upuan yon na nakaharap sa kanyang kiluhan. Mukhang ngayon lang kayo napadpad sa lugar na ito ah. Hindi ko akalain na papupuntahin kayo rito ni Lita. Siya yung madre na kumausap sa inyo. Kababata ko siya dahil sa bayan ako dati nakatira. Mahal daw po kasi sa inyo ang 1 kilo ng mga bakal at lata. Sa bayan po kasi, luging-lugi po kami. Sinidya kong taasan ng bayad sa kilo ng mga lata at bakal dahil meron akong pinaggagamitan nun. Magkano naman po ang 1 kilo sa inyo, Mang Arnel? 20 ang 1 kilo ng mga bakal at lata. Nakita ko rin na may dala kayong mga bote ng alak. Binibili ko rin ng mga yan ng 5 piso ang isa. Nanlaki ang aking mga mata dahil halos doble ang presyo ni Mang Arnel kumpara sa dati naming pinagbebentahan ng mga kalakal. Marami ang nakuha niyong kalakal ah. Pero dapat, hindi na kayo nagpunta sa lugar na ito. Mapanganib para sa inyo. Lalo na kapag inabutan kayo ng dilim sa daan. Ho? Bakit niyo naman po nasabi yun, Mang Arnel? Nagkalat sa lugar na ito ang mga nilalang na hindi nyo dapat makita. Baka kayo ang sunod na mabiktima. Teka. Ang tinutukoy niyo po ba yung mga aswang? Teka, sandali lang. Paano mo nalaman ang tungkol sa mga aswang? Biktima po kami ng mga aswang, Mang Arnel. Ulila na po kami dahil pinatay po ng mga aswang ang pamilya po namin. Paano nyo nalaman na mga aswang nga ang pumatay sa kanila? Nakita po namin ang mga nangyari. Ngunit wala po kami nagawa kundi ang panoorin silang patayin ng mga nilalang na yon. Ang masaklap pa po, wala pong naniwala sa amin noong mga panahon yun. At ipinagpalagay pa ng mga pulis na kagagawan lang daw yon ng isang baliw na tao. Yung bang mga adik. Yan ang pinakamasakit na katotohanan. Marami ang pinatay ng mga aswang, ngunit hindi nila nakakamit ang kanilang hustisya. Kagaya nyo, biktima rin ako ng mga aswang. Namatay ang aking mga magulang at kapatid nang dahil sa kanila. Nakita niyo rin po ba sila habang inaatake sila ng mga aswang? Hindi. Ngunit alam kong aswang ang may gawa nun dahil manunugis ng aswang ang aking ama. Huli na, nang ako'y dumating dahil wala na sila. Wala na rin akong nadatnan na katawan nila dahil dinala sila ng mga pulis. Sa sobrang sakit, halos hindi ko makayanang tignan ang kanilang mga bangkay. Kaya, nagpakalayo-layo ako nang hindi ko man lang sila naihahatid sa huli nilang hantungan. Kaya ako na mismo ang naghahanap ng hustisya para sa kanila. Kung ganun po, naghahanap po kayo ng mga aswang, Mang Arnel? Oo, kaya nga ako narito. Kaya nga nagtataka rin ako sa inyo Bakit kayo narito sa lugar na to? Hindi niyo ba alam na pinamumugaran to ng mga aswang? Ano po? Hindi ko naman nilalahat na aswang ang mga taga rito. Meron din naman na kagaya ko ng normal na tao. Sa ilang taon kong pamamalagi sa lugar na to, marami na akong nakasagupa ng mga aswang. At halos hindi sila maubos-ubos. Para pang mas lalo silang dumadami. Kung ganun po, baka tama po kayo, Mang Arnel. Pugad na nga po ito ng mga aswang at dito sila nagpaparami ng lahi sa pamamagitan po ng pangahawa. Kaya nga hindi magandang nandito kayo. Baka mahawa kayo ng aswang nang hindi nyo namamalayan. Hala, sige na. Masyado na napapahaba ang usapan natin. Makakaalis na kayo. Narito ang bayad. Naka-400 kayo dahil 20 kilos ang kalakal nyo. Naku talaga po. Maraming salamat po, Mang Arnel. Ngayon lang po kami kumita ng ganito kalaking halaga. Kaya nga sipagan nyo pa. O sige na mga bata, makakaalis na kayo. Baka mamaya niyan abutan pa kayo ng dilim sa kalsada. Sige po, aalis na po kami, Mang Arnel.
Akma na sana kaming lalabas ng bahay ni Mang Arnel nang biglang lumitaw sa aming harapan ang tatlong lalaki. Nakangisi sila habang nakatingin kay Mang Arnel na humihingi ng proteksyong lagay para sa pwesto nito. Itinulak pa ako ng isang matabang lalaki na siyang pinuno ng kanilang grupo. Mabuti na lang at agad kong naitukod ang aking tungkod, kaya hindi ako nawalan ng balanse. Pera na naman ba kailangan nyo, ha, Baste? Aba, para na kayong mga pulis, ha? Kung makahingi kayo ng lagay sa akin, para bang nagpapala ako ng pera dito. Pasensya na, pero wala akong maibibigay sa inyo. Dahil nakipagmatigasan si Mang Arnel sa mga lalaking dumating, sinira ng mga ito ang kiluhan niya. Nagkatinginan kami ni Kuya Digong. Bakas sa aming muka ang pag-aalala. Kaya nang sakalin ni Mbaste si Mang Arnel, agad akong lumapit at pinalo ko ang braso ng lalaki gamit ang aking tungkod. Bitiwan mo siya! Sa lakas ng pagkakapalo ko ng tungkod sa braso niya, namula ang kanyang balat. Bumakas ang matinding galit sa kanyang muka. Kaya naman, binitiwan niya ang leeg ni Mang Arnel. Kaya ako naman ang binalingan niya. Dinuro niya ako sa aking muka at pinagbantaan ang buhay ko. Agad naman, nakinagat ni Kuya Digong ang daliri ni Mambaste. Kaya malakas itong napasigaw dahil sa labis na sakit. Bumaloktot siya habang nagmumura na nakatingin lang sa aking kapatid. Ano? Masakit ba, ha? Siguro naman, hindi mo nagagamitin ang daliri na yan para ipanduro sa mukha ng kapatid ko. Hoy mga bata, anong ginagawa nyo? Bakit kayo nakikialam? Baka mamaya madamay pa kayo dito. Sige na, umalis na kayo. Hindi po kami aalis dito, Mang Arnel. Tsaka hindi po kami natatakot madamay. Nagtatrabaho po kayo ng patas. Pagkatapos sila, nagpapalaki lamang ng tiyan para mangurakot sa inyong pinaghirapan. Hindi po kami tatayo rito at manonood lang. Kailangan nilang malagot sa pananamantala nila sa kahinaan ng ibang tao. Hindi nagustuhan ni Mambaste ang mga sinabi ko. Kaya naman, inutusan niya ang kanyang mga tauhan para hawakan ako. Ngunit bago pa sila makalapit sa aking kinaroroonan, naunahan ko na sila ng palo na tumama direkta sa kanilang leeg. Napaatras ang mga ito at napangiwi ang kanilang muka dahil sa labis na sakit. Muli silang lumapit sa akin, ngunit sinalubong ko sila ng hagupit ng tungkod na tumama naman sa kanilang muka at dibdib. Bumagsak ang dalawa sa sahig na lupa. Si Mang Arnel naman ay napatulala at nagtataka sa aking galing sa paggamit ng tungkod. Hindi siya makapaniwala na nagawa kong umatake sa mga kalaban kahit hindi ako umaalis sa aking kinatatayuan. Maya-maya pa ay biglang nagsalita si Kuya Digong. Ano? Hindi pa ba kayo aalis, ha? O baka gusto nyo mapahiya? Dahil napahiya na talaga ang maangas na lalaki. Sinubukan niyang sunggaban ako, ngunit humarang si Kuya Digong at sinalubong niya ng suntok ang masailang bahagi ng katawan nito. Bumagsak ang lalaki sa lupa habang namimilipit sa labis na sakit. Napangisi pa ng nakakaloko si Kuya Digong at ipinakita niya kay Mang Baste ang pag-ihip niya sa kanyang kamao na parabang may hawak siyang baril na umuusok. Yan ang napala mo. Sabog ang pula ng manoy mo. Sabi nang umalis na kayo eh. Pero ang kapal ng mukha ninyo manggulo rito. Hindi naman pala kayo uubra sa aming magkapatid eh. Kami lang pala ang katapat nyo. Dala ng labis na takot ng tatlong lalaki. Halos magsiksikan sila sa paglabas sa pintuan ng junk shop. Napatingin naman kami sa gawi ni Mang Arnel. Mang Arnel, hindi na po kayo nakapagsalita. Wala na po mga taong nanggugulo sa inyo. Hindi na po nila kayo guguluhin. Mang Arnel,
Akala ko po ba manunugis po kayo ng mga aswang? Bakit po hindi kayo nakaporma kanina? Ha? Nagulat ako sa inyo eh. Ang husay niyo palang makipaglaban. Hindi ako makapaniwala na ganyan kayong kumilos sa kabila ng kalagayan ninyo. Lalo ka na. Maliit na bata ka pa eh. Paano mo nagagawa yun? Tano po ang pangalan ko. At hindi po maliit na bata. Siya naman po ang kapatid ko na si Kuya Digong. Tinanay po kasi kami ni Lolo pagdating sa pakikipaglaban nung 5 taong gulang pa lamang po si Tano. Kung hindi niyo po naitatanong mahusay rin po na manunugis ng mga aswang ang lolo po namin. Mahusay rin po siya sa paggawa ng iba't ibang klaseng agimat. Pati na po sa paggawa ng mga sangkap laban sa mga aswang. Kagaya po ng hawak na tungkod ni Tano. Bakit? Ano bang klaseng agimat ang hawak na tungkod ni Tano? Gawa po ito sa kahoy ng kalamansi na inalagaan po ng orasyon ni Lolo. Ayon po sa kanya, tinamaan daw po ito ng kidlat at itong bahagi lamang daw po ng katawan ng puno ang hindi nasunog. Malupit din daw po itong panlaban na sandata sa mga aswang. Hindi raw talaga nila kakayanin ang sakit nito kapag tumama sa katawan nila. Kahit ba sa normal na mga tao, pareho lamang ba ang epekto ng tungkod? Opo, Mang Arnel. Nakita niyo naman po, di ba? Yung nangyari kanina sa 3 lalaki. Kaya pala sobra sila nasaktan kanina. Kahit malalaki ang katawan nila, ay wala silang nagawa sa epekto ng tungkod mo, Tano. Kung ganun, hindi naman pala ako kailangan mag-alala sa inyo. Dahil kaya niyo naman palang ipagtanggol ang sarili niyo laban sa mga masasamang nilalang. Siyang tunay po, Mang Arnel. Kaya wag niyo na po kaming alalahanin. Siya nga po pala, Mang Arnel. Kailangan na po naming umalis para hindi na rin po kami abutan ng dilim sa daan. Ay, mabuti pa nga. Teka, maraming salamat nga pala sa pagtulong niyo sa akin. Wala pong anuman yun, Mang Arnel. Mag-iingat na naman po kayo sa mga susunod pang aswang na makakasagupa po ninyo. Isang tangulang ang itinugon sa akin ni Mang Arnel at inihatid niya kami hanggang sa labas ng kanyang bakuran. Hinabol niya kami ng tanaw habang nakangiti. Samantala, kahit maaga kaming umalis sa bahay ni Mang Arnel, inabutan pa rin kami ng dilim sa kalsada. Ay nako, pambihira naman oo. Ang bagal mo kasi maglakad Yan tuloy. Inabutan tayo ng dilim sa daan. Oh, bakit ako na naman ang sinisisi mo, kuya? Alam mo naman kung ano ang dahilan, di ba? Kung bakit tayo natagalan sa paglalakad. Ang dami kasi nating kinain kanina sa karinderya ni Ate Isabel. Kaya hanggang ngayon, pakiramdam ko nga, busog pa rin ako. Ibang klase ka rin no? Kanina halos magwala ka dahil sa gutom. Ngayon naman nagre-reklamo ka dahil sa labis na kabusugan. Ay nako, baka mamaya yan magreklamo ka na naman kung saan ka magbabawas. Kuya naman nang aasar ka na naman Ano ka ba? Ginagawa ko lang naman ito para mawala ang takot na nararamdaman ko. Naalala ko kasi ang kwento ni Mang Arnel sa ating kanina. Yung bang tungkol sa mga aswang? Kaya naisip ko na gawin ang sinabi sa atin ni Nanay. Para mawala raw ang takot na nararamdaman natin, kailangan daw natin kumanta ng malakas o di kaya naman magbiruan tayong dalawa. Aminado naman ako na nakakatakot ang lugar na yon. Sa bahagi ng kalsada na aming nilalakaran. Madilim. Ang tanging malamlam na liwanag ng buwan ang nagsisilbi naming tanglaw sa daan. Bukod pa roon, walang ibang bahay na nakatayo sa gilid ng kalsada. Wala rin kaming nakikitang mga tao na naglalakad. Tanging ang mga nakasaradong karinderya lamang ang natatanaw naming malapit sa aming kinaroroonan. Maya-maya pa ay bigla naming naramdaman ang malamig na hangin kasunod ng malakas na pag-ihip nito. Kaya naman, bigla kaming tumigil sa paglalakad. Kuya, bakit para yatang kakaibang lamig ng hangin ngayon? Oo nga Pati ang ingay sa paligid. Teka, wala ka bang nararamdamang reaksyon sa tungkod mo Tano? Wala, kuya. Napalinga kami sa paligid nang bigla naming narinig ang malakas na tunog ng alulong ng aso mula sa madilim na bahagi
ng kakawian. Kinilabutan ako na para bang mayroong nagmamatsyag sa aming kinaroroonan. Kuya, tara na. Bilisan na natin maglakad. Umalis na tayo rito. Kaya nga, ngayon lang ako kinilabutan ng ganito. Para bang hindi tayo nag-iisa sa lugar na to. Para bang may mga matang nakatingin sa atin na nagtatago lang sa mga puno. Hindi ko na halos pinatapos na magsalita si kuya. Agad na akong kumaripas ng takbo. Hoy, sandali! Hintayin mo ako, Tano! Bumangga sa aking likod si Kuya Digong nang bigla akong tumigil sa pagtakbo. Mula kasi sa aking harapan, nakatayo ang 3 nilalang na ang ulo ay sa aso at ang kalahati ng kanilang katawan ay sa tao. Umangil sila habang tumutulo ang malapot nilang laway. Nakadipa ang kanilang mga braso habang nakalitaw ang mga kuko na para bang karit. Napaatras kaming magkapatid habang hindi namin inaalis ang paningin sa kanilang 3. Maya-maya pa ay naramdaman ko ang malakas na enerhiyang gumagapang sa aking katawan mula sa tungkod. Kuya, mga aswang sila. Sila ang mga nilalang na pumatay sa pamilya natin. Anong gagawin natin, kuya? Kung ganun, wala tayong ibang gagawin, kundi ang patayin din sila. Nagkamali sila ngayon ng inabangan. Nagsisiguraduhin ko na mamamatay sila sa mga kamay ko. Kuya, uminahon ka muna. Hindi sila kagaya ng mga lalaking nakalaban natin kanina. May angking lakas at bilis sa mga nilalang na yan. Si Lolo nga na manunugis ay natalo nila. Tayo pa kaya na wala naman tayong karanasan pagdating sa pakikipaglaban sa mga aswang. Kagaya ng sinabi ko, papatayin ko sila, Tano. Kahit wala akong karanasan sa pakikipaglaban. Gagawin ko lahat na makakaya ko. Mapatay lamang silang lahat. Hindi ko na napigilan si Kuya Digong nang sumugod siya sa kinaroroonan ng mga aswang. Inatake niya ang mga ito ng malakas na suntok. Ngunit nakaiwas ang mga ito. Dinakot nila ng sabay-sabay ang leeg ng aking kapatid. Kaya naman, agad akong sumugod sa kanila. Inatake ko sila ng malakas na palo na tumama naman sa kanilang mga braso. Pagkatapos, umikot ako at binigyan ko sila ng tig-iisang malakas na sipa na tumama direkta sa kanilang muka. Bumagsak sila ng sabay sa lupa, kaya nabitiwan nila si Kuya Digong. Nilapitan ko siya at hinawakan sa braso habang habol nito ang sarili niyang hininga. Nakita mo na, kuya? Padalos-dalos ka kasi ng desisyon eh. Munti ka nang mapahamak tuloy. Bigla akong itinulak ni Kuya Digong nang makita niyang pasugod sa aming kinaroroonan ang 3 aswang. Naiwasan niya ang kalmot ng mga ito at gumanti ng malakas na sipa na tumama naman sa dibdib ng mga kalaban. Nilapitan ko ang 2 aswang at pinagpapaluko sila ng tungkod na direktang tumama sa kanilang ulo. Tumalsik silang pasadsad sa lupa habang umaangil dahil sa labis na sakit. Bumangon ang isa sa mga aswang at inatake niya ako ng kalmot. Naiwasan ko yun at gumanti ako sa kanya ng malakas na sipa na tumama sa kanyang panga. Kasunod ng pagpalo ko ng tungkod sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Bumagsak siya sa lupa habang nagkikikisay at tumitirik ang mga mata. Hindi niya nakayanan ang sakit na epekto ng aking tungkod at agad din na binawian ng buhay. Maging ang kalaban ni Kuya, inatake ko rin ng palo. Bumagsak ito sa lupa. Dala ng galit ni Kuya Digong. Sinakyan niya ang dibdib nito at gigil na pinagsususuntok ang muka ng aswang hanggang sa lumabas ang dugo mula sa ilong ng nilalang. Hayop ka! Papatayin kita! Babasagin ko ang pagbumuka mo sa suntok ko! Kuya, tama na! Tama na, kuya, patay na yan! Tigilan mo na siya, kuya! Halos ayaw magpapigil ni Kuya
sa pagsuntok niya sa mukha ng aswang. Hindi pa siya nasiyahan, nilapitan niya ang dalawa pang aswang at sinuntok niya rin ang mukha ng mga ito. Maya-maya pa ay biglang nagbago ang anyo ng mga aswang. Tumambad sa aming paningin ang mukha ng 3 lalaki na nanggulo sa junk shop ni Mang Arnel. Anak ng putya. Sinasabi ko na nga ba't masasamang nila lang ang mga taong to eh. Tinambangan nila tayo para bawian. Kuya, wala silang mga saplit sa katawan. Ngunit may makintab na likido sa kanilang balat. Natatandaan mo pa ba ang kwento sa atin ni Lolo Puroy dati? Oo. Tandang-tanda ko pa, Tano. Ang mga ganyang klaseng nila lang na gumagamit ng langis, sila ang mga aswang na nag-aanyong aso na kung tawagin sa ating baryo ay aswang na asbo. Nag-aaplas sila ng langis sa katawan nila kapag magpapalit sila ng anyo. At kapag namatay sila, babalik sila sa tunay nilang anyo bilang tao. Tama ka, Kuya Digong. Kapag nasaan nyo na sila bilang isang tao sa pagsikat ng araw, agad-agad silang masusunog. Matutunaw sila at magiging abo ang katawan. Ngunit kung walang araw kinabukasan, maaari silang makita ng mga tao at isipin nila na sila ay biktima ng mga aswang. Kailangan na nating umalis sa lugar na to. Nasisiguro ko na ang mga nilalang na to ay hindi nag-iisa. Kailangan bago nila malaman na tayo ang pumatay sa kanilang mga kasama, dapat handa na tayong lumaban sa kanilang puwersa. Ang inaalala ko, kapag nalaman ng kanilang pinuno ang ginawa natin sa kanyang mga alagad, baka madamay ang mga tao rito. Wala kang dapat alalahanin, Kuya. Hindi ba't ito naman ang gusto natin mangyari? Ang ubusin sila at patayin ng kanilang puwersa? Tayo nang bahala sa mga tao. Poprotektahan natin sila kahit na anong mangyari. Inilinga namin ang aming paningin sa paligid. Muli kong sinulyapan ang katawan ng 3 lalaki. Kitang-kita ko ang marami nilang sugat sa katawan, dulot ng aking tungkod. Napatunayan ko na ang epekto ng aking sandata ay malalim na sugat na hindi kayang pagalingin ng mga aswang. Maya-maya pa ay nauna nang maglakad si Kuya Digong. Halika na, Tano. Bilisan mo na sa paglalakad. Oo, Kuya. Nariyan na. Agad akong tumakbo, pahabol kay Kuya Digong. Maya-maya pa ay bigla naming natanaw ang isang matandang lalaki na walang malay sa gilid ng kalsada. Kuya, may matandang lalaki na nakaiga sa kalsada sa bandang yun, oh. Naku po, Diyos ko. Oo nga, no. Baka inatake siya ng aswang kanina. Halika, ilapitan natin. Tulungan natin siya. Nagmamadali kaming lumapit sa kinaroroonan ng matandang lalaki. May sugat siya sa noo at may kalmot ang kanyang braso. Tama ako. Inatake nga siya ng aswang dahil sa sugat niya na para bang nanggaling sa kalmot ng aswang. Lo, gising po. Lo, gumising po kayo. Tinapik-tapik ko ang kanyang pisngi para siya ay magising, habang si Kuya naman ang nanghihilot sa braso ng matanda. Sabay tukod niya ng kanyang daliri sa sikmura nito. Maya-maya pa, bigla siyang huminga ng malalim. Diretso ang kanyang pagbangon at napatingin sa amin. Lo, ayos lang po ba kayo? Hindi ako ayos. May aswang. Mga aswang ang nakita ko. Tulungan niyo ako. Hindi ako maaaring magkamali. Aswang! Aswang ang umatake sa akin! Nakita po namin ang mga aswang, Lo. Pero wala na po sila. Kaya ligtas na po kayo. Huwag po kayo mag-alala. Teka, sandali lang. Sino ba kayo, ha? Ako po si Tano at siya naman po ang Kuya Digong ko. Ayos lang po ba kayo? Meron po kasi kayong sugat sa braso at sa ulo. Ay, nako, pambihira. Yun na nga inatake ako ng aswang habang pabalik ako sa aking karinderya. Ano po? Karinderya? Kung ganun po, kayo po nagmamay-ari ng nag-iisang karinderya dito sa baryo? Oh,
Ako ang may-ari ng karinderya at ako rin ang nagluluto sa mga pagkain na ipinamamahagi namin sa mga batang palaboy. Sandali lamang po. Bakit po kayo narito sa labas? Gabi na. Hindi po ba't mapanganib? Nagtapon lang naman ako ng basura sa labas nang makarinig ako ng humihingi ng saklolo. Nilapitan ko naman dahil akala ko nga ito may kailangan ng tulong ko. Nagulat na lamang ako nang tumambad sa aking harapan ng 3 aswang na asbo. Pinagtulungan nila akong atakihin. Mabuti na lamang at may narinig silang mga bata na nagtatawanan. Kaya naman, iniwan nila ako. Diyos ko, ay sobrang takot ko talaga. Bigla akong nawalan ng malay. Kuya, baka narinig ng mga aswang na tawanan ay mula sa ating dalawa. Oo nga, tama kayo. Baka nga yun. Mabuti na lamang talaga at nailigtas ako ng ingay nyo. Aba teka, nasa na nga pala ang mga aswang? Nakita po namin sila tumakbo po sa kakauyan. Inakala po siguro nila na nandun po kami. Pagsisinungaling ko dahil hindi dapat malaman ng matanda na pinatay na namin ang 3 aswang. Mabuti naman pala at hindi nila kayo nakita. Kaya nga po eh. O siya, halina po kayo. Aalalayan po namin kayong tumayo. O siya, sige. Alalayan niyo muna akong maglakad. Medyo nahihilo pa kasi ako. Baka pwede niyo rin akong iatid hanggang doon sa karinderya ko. Sige po, aalalayan po namin kayo maglakad. Isa pa, ipagamot niyo po kagad kay Ate Isabel ang sugat niyo sa noo at braso. Teka, paano niyo nakilala ang aking apo na si Isabel? Siya po kasi nagbigay sa amin ng pagkain kanina. Tignan mo nga naman ang pagkakataon. May kapalit kagad ang kabutihang ibinigay namin sa mga bata. Agad naming pinagtulungang alalayan ang matanda na nakilala namin sa pangalan na Lolo Puti. Pagdating namin sa tapat ng karinderya, ay agad kaming pumasok sa loob nun. Tinawag ng matanda ang kanyang apo na si Ate Isabel. Bumakas sa kanyang muka ang pag-aalala nang makita niyang sugatan ang matanda. Diyos ko! Lo, ano po nangyari sa inyo? Hay nako apo, inatake ako ng mga aswang na asbo habang nagtatapon ako ng basura sa labas. Mabuti na lang at maingay itong 2 bata, kaya naitaboy nila ang mga aswang. Nakita niyo na po ang nangyari sa inyo, Lolo Puti. Ang tigas-tigas po kasi ng ulo niyo eh. Sabi ko naman po sa inyo, huwag na po kayo lumabas ng bahay at sa umaga na lamang po natin itatapon ng mga basura. Mabuti na lamang at walang nangyaring masama sa inyo, Lo. Pero ayan, may sugat pala kayo sa noo at braso. Ay siya, tama na muna ang kakasermon. Ang mahalaga naman ay ligtas na ako. Asikasuhin mo na lang ang magkapatid. Baka may natitira ka pang pagkain dyan. Initin mo at pakainin mo silang 2. Naku, wag na po kayo mag-abala, Lolo Puti. Busog pa naman po kami ni Kuya Digong eh. Sigurado ba kayong 2? Opo. Huwag niyo na po kaming alalahanin. Ay, siya nga po pala, Lolo Puti. Bakit po mababait po kayo sa mga batang palaboy na kagaya po namin? Dati rin kasi akong palaboy. Kaya may puso ako sa mga batang walang matirhan at maayos na mapagkukunan ng pagkain. Masaya akong nakakatulong sa mga bata at walang kapantay ang kaligayahang nararamdaman ko kapag nagugustuhan nila ang pagkain niluluto ko para sa kanila. Isang matamis na ngiti ang isinukli ko sa sinabi ng matanda. Maya-maya pa ay biglang nagsalita si Ate Isabel. Bueno, at narito na rin naman kayo. Ang mabuti pa kaya, dito na lang kayo magpalipas ng gabi. Kung may aswang sa labas, delikado kayo sa daan. Naku, hindi na, Ate Isabel. Maraming salamat na lang po sa alok niyo sa amin. Pero nakakahiya naman po sa inyo. Ano ka ba? Huwag kang mahiya sa amin, Digong.
Iniligtas niyo ang lolo ko. Kaya hayaan niyo akong tumanaw ng utang loob sa inyong dalawa ni Tano. Nagkatinginan kami ni Kuya Digong. Sa isang banda ay kailangan naming magpalipas ng umaga dahil baka matsyempoan namin ang mga aswang sa labas. Kaya naman, pumayag na rin kami sa gustong mangyari ni Ate Isabel. Inihatid niya kami sa isang bakanting silid. Binigyan niya kami ng kumot at unan. Meron din siyang ibinigay sa amin na malinis na damit. Sa kanya kami iniwan sa kwarto. Kuya, ang galing no? Meron pa palang mga taong mabubuti ang kalooban hanggang ngayon. Bakit mo naman nasabi yan? Tignan mo naman. Hindi natin sila kaano-ano, di ba? Ngunit kung ituring nila tayo, para tayong pamilya nila. Kasi nga, gumawa tayo ng kabutihan para sa kanila. Kaya sinusuklian din nila tayo ng kabutihan. Alam mo, Kuya Digong, nangyayari na sa atin ang madalas na ituro sa atin ng ating mga magulang, no? Kaya nga matulog na tayo. At baka kung saan na naman mapunta ang pinag-uusapan natin ngayon. Alam mo naman, di ba? Hanggat maaari, ayoko ng pinag-uusapan natin ng mga magulang natin. Dahil nalulungkot lang ako. Oo na. Ang sungit naman ito. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Kuya Digong bago siya natulog ng patalikod sa akin. Dala ng labis naming pagod, agad kaming nakatulog at tanghali na nang kami ay magising. Narinig namin ang ingay ng kaldero mula sa loob ng kusina ng karinderya. Sumilip ako sa bintana at nakita ko ang maraming mga nakapilang mga bata. Kaya naman, agad kong ginising si Kuya Digong. Kuya, gising! Gising na! Marami ng mga batang nakapila sa labas. Naku, nakakaya naman kay Ate Isabel. Tanghali na, pero nasa igaan pa rin tayo. Ano? Gulat na napabalikwas ng bangon si Kuya at napasilip din siya sa siwang ng bintana. Naku po, lagot na. Anong gagawin natin? Ano pa? Di tutulong tayo kay Ate Isabel para hindi naman nakakahiya. Halika na, tumayo ka na dyan at maghilamos sa tayo ng muka. Kailangan na natin silang tulungan. Mabilis kaming lumabas ng kwarto. Naggilamos kami ng muka at agad na inayos ang aming sarili. Hindi muna kami nakipag-usap sa maglolo. Agad kaming nagkusa na magdala ng pagkain para sa mga bata. Adobong sitaw na merong giniling na karne ang ulam ng mga ito. Meron ding dinuguan na nilagyan ng hiniwang hilaw na saging na saba at saka mainit na sabaw ng nilagang pata ng baboy. Si Lolo Puti naman ay inilalayan ko sa pagluluto ng mga pahabol na pagkain. Napansin ko na wala siyang ginagamit na bawang at sibuyas. Tanging dahon lamang ng laurel, paminta at tanglad ang ginagamit niyang sangkap sa niluluto niyang ulam. Lolo Puti, bakit wala pong bawang ang sangkap na niluluto niyong ginataang gabi o laing? Dahil yon ang hiling ng mga bata. Grabe naman po sila. Sila na nga po ang pinapakain niyo ng libre. Sila pa po ang humihiling ng mga gusto nila. Huwag kang mag-alala, ayos lang yon. Kahit wala ang bawang at sibuyas, masarap ang lasa ng aking luto. Halika, tikman mo para malaman mo kung bakit masarap. Kahit walang bawang at sibuyas. At kung bakit ito ang gusto ng mga bata. Nakangiting iniabot sa akin ni Lolo Puti ang sandok na merong sabaw ng gulay na gabi. Nang matikman ko yon, ay halos mamilog ang aking mga mata dahil sa sobrang sarap ng lasa. O ano? Anong masasabi mo, iyo? Grabe po ang sarap. Para po merong kumpletong sangkap. Sabi ko naman sa iyo dahil iba pa rin ang lutong punong-puno ng pagmamahal. Isa pa, matagal ko na itong ginagawa at minana ko pa ito sa aking mga ninuno. Hala, sige na, ihanda mo na ang mga lalagyan ng ulam at ilalabas ko na rin ito. Masigla akong sumunod sa utos ni Lolo Puti. At dahil masaya kami sa aming ginagawa,
ay hindi namin napansin ni Kuya Digong ang oras. Kaya inabot ulit kami ng gabi sa karinderya ng Maglolo. Naku, paano yan? Inabutan na naman kayo ng dilim sa karinderya namin. Pasensya na talaga kayong magkapatid ha. Masyado kasi akong naging abala at nakalimutan ko kayong sabihan. Huwag niyo po kaming alalahanin, Ate Isabel. Ay, sandali lang. Ayos lang ba sa inyo na manatili muna kayo rito kahit isa pang araw? Huwag kayong mag-alala. Babayaran ko naman ang serbisyo nyo. Naku, wag na po, Ate Isabel. Nakakaya naman po sa inyo, isa pa. Nakakakain naman po kami rito ng libre. Kaya ayos na po yun. Huwag na po kayong mag-alala sa amin. Tulong na po namin yan sa inyo ni Lolo Puti. Isa pa nga yun sa akin inaalala eh. Masama ang pakiramdam ni Lolo Puti. Baka mahirapan ako bukas. Nagkatinginan kami ni Kuya nang malaman namin na may sakit ang matanda. Kaya naman, wala kaming nagawa kundi ang matulog ulit sa bahay ng Maglolo. Bandang 9:00 ng gabi, hindi kami dalawin ng antok ni Kuya Digong. Pareho kaming nakatingin sa bubong na gawa sa anahaw. Kuya, bakit kaya parang may bumipigil sa atin na umalis sa lugar na to, no? Ewan ko ba? Parang ganun din ang tingin ko sa nangyayari sa atin eh. Nakakahiya na nga kina Ate Isabel at Lolo Puti. Nakakahiya rin naman na umalis tayo. Lalo pa at may sakit pala ang matanda. Habang nag-uusap kami ni Kuya Digong, biglang may narinig kami na maingay mula sa labas ng bahay. Para bang merong kumusyon na hindi ko mawari. Kaya naman, sinilip namin ang siwang ng bintana. Ganun na lamang ang panlalaki ng aming mga mata nang makita namin si Mang Arnel habang nakikipaglaban siya sa 2 aswang na asbo. Patuloy niyang iniiwasan ang mga kalmot ng mga ito, sabay ganti niya ng taga sa mga kalaban na hindi rin naman tumatama. Kuya, nasa panganib si Mang Arnel. Teka, bakit siya nandito? Ay naku, pambihira naman talaga, oo. Palagi na lamang siya nalalagay sa panganib. Naunang lumabas ng bintana si Kuya Digong habang dala niya ang kahoy na pantukod sa bintana. Ako naman ay hinagilap ko ang aking tungkod at maingat din na lumabas sa bintana. Nang lumapat ang aking mga paa sa lupa, ay mabilis akong lumapit sa kinaroroonan ng mga aswang. Agad kong pinalo sa ulo ang aswang na unang sumugod sa akin. Bumagsak siya sa lupa habang umaangil ng malakas. Hinampas ko ang kanyang bibig upang hindi ito lumikha ng ingay. Nagkikikisay ang katawan ng aswang habang tumitirik ang kanyang mga mata. Si Kuya naman ay pinalo niya ng pangtukod sa bintana ang isa pang aswang. Nang bumagsak ito sa lupa, inilabas ni Mang Arnel ang asin mula sa kanyang bulsa at sinabuyan niya ang mga ito sa katawan. Biglang nagliyab ang katawan ng mga asbo hanggang sa maging abo. Habol ang hininga na napatingin sa amin si Mang Arnel. Sinasabi ko na nga ba't kayong nakita ko kaninang tanghali? Anong ginagawa niyo rito? Akala ko ba nakauwi na kayo? Inatake po kami ng aswang habang papauwi kami at iniligtas po namin si Lolo Puti. Kaya po kami napunta sa lugar po na ito. Ganun ba? Huli na kayo. Sumama na kayo sa akin. Teka po, hindi po maaari. Hindi kami aalis sa lugar na to. Hindi pa kami nakakapagpaalam ng maayos kay Lolo Puti. Pero baka mapahamak kayo rito. Alam niyo ba, na isa sila sa aking mga binabantayan. At sa tuwing ginagawa ko yun, palagi ako may nakakasagupa ng mga aswang. Ganon din po nangyari sa amin, Mang Arnel. Nakilala po namin si Lolo Puti nang may nakasagupa po kami na aswang. Pero mabait po sila at wala po akong nakikitang masama sa kanilang ginagawa. Kung aswang naman po si Ate Isabel at Lolo Puti, malalaman ko po yun dahil po sa akin tungkod. Paano kung may pangontra sila sa agimat mo, ha Tano? Naisip niyo ba yun? Kagaya ng sinabi ko, mag-iingat kayo
dahil pinamumugaran ang lugar na ito ng mga aswang. Siya nga pala, kumain na ba kayo sa mga luto nilang pagkain, ha? Opo, bakit po? Kung ganun, maaaring nasa ilalim na kayo ng kanilang kapangyarihan. Hindi ko to sinasabi sa inyo para takutin kayo. Pero baka dahil nakatikim na kayo ng pagkain nila, kaya hindi nyo sila nararamdaman. Para makasigurado tayo, ibibigay ko sa inyo ang 2 kalamansi na ito. Ipatak nyo sa pagkain nyo. Tulungan nyo akong malaman kung tama ba o hindi ang mga hinala ko. Para bang bigla akong nakonsensya sa sinabi niyo ni Mang Arnel, dahil para sa akin, mabubuting tao talaga sina Lolo Puti at Ate Isabel. Subalit may punto rin naman si Mang Arnel at agad yon na sinang-ayunan ni Kuya Digong. Sige po, gagawin po namin ang ipinag-uutos nyo. Wala naman po masama kung susubukan namin, di ba? Salamat. Isa pa, tandaan nyo. Kapag nakatikim kayo ng pagkain nila sa loob ng 3 araw, baka mangyari rin sa inyo ang nangyari sa aking asawa. Hinahanap-hanap niya ang luto ng mga yan. Kaya mag-iingat kayo. Yan ang dahilan kung bakit ko sila pinag-iisipan ng masama. Dahil meron na akong pinagbabatayan. Nasaan na po ang asawa nyo, Mang Arnel? Patay na siya. Naging aswang siya at pinatay ko. Siya ang nakiusap sa akin na tapusin na ang kanyang paghihirap. Sinabi niya rin sa akin na matyagan ang maglolo ngayon. Kaya kailangan ko ang tulong nyo. Dahil kayo ang nakapasok sa kanilang lungga. Sige po, handa po akong tumulong sa inyo, Mang Arnel. Pagkatapos magpaliwanag ni Mang Arnel, ay umalis na siya. Iniwan sa amin ang 2 kalamansi. Kahit nakahiga na kami sa aming katre, hindi pa rin kami dalawin ng antok dahil pinag-iisipan namin kung ano ang aming magiging plano. Kinabukasan ay maaga kaming nagising at tinulungan si Ate Isabel. Bandang tanghali, oras na yon ng pagkain namin ni Kuya. Kumuha ako ng ulam at kanin na inilagay ko sa plato. Maya-maya pa, narinig ko ang boses ni Ate Isabel mula sa aking likuran. Mukhang malalim ang iniisip mo hata, no? Napalingon ako sa kanya at napatitig sa kanyang mga mata. Ha? May iniisip lamang po ako. Ganun ba? Hala, sige na. Kumain na kayo ni Digong. Agad akong umalis sa harapan ni Ate Isabel. Subalit, nang tumapat ako sa pintuan, bigla siyang nagsalita at mariin na napatitig sa aking bulsa. Teka, ano ba yung bilog na yan sa bulsa mo, Tano? Biglang bumundol ang kaba sa aking dibdib. Hindi niya pwedeng malaman na meron akong kalamansi sa bulsa. Ha? Naku, wala po to, Ate Isabel. Holin ko po ito na madalas ko pong pinaglalaruan sa tuwing nalulungkot po ako. Palagi po itong nasa loob ng bulsa ko dahil bigay pa po ito sa akin ni Nanay. Para kasing naamoy ko ang kalamansi mula sa bulsa mo eh. Ano, kalamansi? Naku, saan naman po ako kukuha ng kalamansi? Biglang nawala ang pag-aalala sa mukha ni Isabel. Isang bagay na nagbigay lalo sa akin ng pagdududa na baka nga aswang ang magandang babae. Hala, sige na. Kumain na kayo. Sige po. Ay, teka. Saan mo dadali ng pagkain? Sa kwarto po namin. Nahiya po kasi kami ni Kuya kumain sa loob ng karinderya niyo eh. Ganun ba? O sige, bilisan niyo na lamang kumain ha. At marami pa tayong gagawin para mamaya ay maaga kayong makauwi sa inyong dating tinutuluyan. Yun ang huling araw namin sa karinderya. Kaya kailangan naming magawa ang mga ibinilin sa amin ni Mang Arnel. Pagpasok ko sa loob ng kwarto namin, ay bahagya pa akong nagulat nang madatnan ko si Mang Arnel. Kausap niya si Kuya Digong. Nalaman ko na sa bintana ito dumaan para ibigay ang maliit na punyal kay Kuya Digong. Yan na ba ang pagkain natin, Tano? Oo, Kuya.
Kaya lang mag-iingat tayo. Muntik akong mahuli ni Ate Isabel na meron akong kalamansi sa bulsa. Mabuti na lamang at naniwala siya na Holin lang ang nasa bulsa ko. Sige na, bilisan niyo ng kumilos. Hiwain niyo na ang kalamansi at patakan niyo ang pagkain para makita niyo. Pero ginatang lang ka lamang po ito, Mang Arnel. Basta, gawin niyo na. Nanginginig ang aking mga kamay nang simulan kong pigaan ng kalamansi ang aming ulam. Nang pumatak ang katas nun sa gulay, nakita ko na kumulo yun at merong lumabas na usok. Tumambad sa aming paningin ang tinadtad na kuko. Meron din na balat na hindi naman balat ng baboy. Nagkatinginan kami ni Kuya Digong at nang matiyak namin na karne yun ng tao, nagunahan kaming dalawa sa bintana at sabay na sumuka. Yun ang masaklap na katotohanan sa buhay namin ng aking kapatid. Nakakain kami ng karne ng tao. Hindi lang kami, pati na rin ang lahat ng mga taong kumain sa karinderya ng Maglolo. Diyos ko, sinasabi ko na nga ba't totoo ang hinala ko sa kanila? Nanghihina kaming napaupo sa sahig. Mas lalo kaming kinabahan nang biglang merong kumatok mula sa labas ng pinto ng aming silid at narinig namin ang boses ni Lolo Puti. Kano! Digong! Ano ba nangyayari dyan sa inyo sa loob? Bakit parang may nagsusuka? Buksan niyo nga ang pinto! Nagkatingin ng kaming tatlo at hindi namin malaman ang gagawin. Bigla ang pagbilis ng tibok ng aking puso dahil sa pag-aalala. Mabuti na lamang at nakatalon kagad sa bintana si Mang Arnel. Dala ang aming pagkain, binuksan namin ang pinto at bumungad sa aming harapan ang matanda. Ano ba nangyayari sa inyo? Narinig kong nagsusuka kayo. Masama po kasi ang pakiramdam namin, Lolo Puti. Mukhang nahawa po kami nilagnat sa inyo nung gamutin po namin kayo kagabi. Abay, ganun ba? Ala, sige. Magpahinga na lamang muna kayo at ipapasarado ko na lamang kay Isabel ang karinderya para makapagpahinga kayo ng maayos. Salamat po, Lolo Puti. May higa na po muna kami. O siya, sige na. Magpahinga na muna kayo at kailangan ko rin na magpahinga. Baka ako'y mabinat. Saka lamang kami nakahinga ng maluwag nang umalis na ang matanda sa aming harapan. Kuya, anong gagawin natin ngayon? Wala tayong ibang gagawin kundi ang magbatsyag. Kagaya na napag-usapan namin ni Mang Arnel habang wala ka. Huwag ka mag-alala, Tano. Tutulungan tayo ni Mang Arnel. Ngayong nalaman na natin ang sikreto nila, Kuya, anong gagawin natin sa mga taong nakatikim ng pagkain sa karinderya? Hindi natin sila lahat may liligtas dahil nahuli na tayo ng dating. Marami na sa kanila ang may hawa ng aswang. Hawa ng aswang? Paano nangyari yung Kuya? Sila ang mga naadik sa lasa ng ulam na natikman nila rito. Ang sabi, kapag naglalaway na sila at halos mabaliw sa kakahanap ng pagkain, may hawa na yun ng aswang. Kuya, paano tayo? Nakakain na tayo ng pagkain nila, di ba? Kaya nga ibinigay sa akin ni Mang Arnel ang gamot na to. Bagong gawa raw niya to. Sayang lang daw at hindi niya kagad nalaman ang tungkol sa katas ng bawang. Kung nagkataon, nailigtas man lang daw niya sana ang kanyang asawa. Katas ng bawang? Oo, lahat daw ng mga nakakakain ng pagkain na niluto ng aswang ay kailangan uminom ng isang kutsarita na katas ng bawang. Kaya sige na, mauna ka nang uminom. Hindi na kami nagdalawang isip. Agad kaming uminom ng katas ng bawang. At pagkahawak ko sa tungkod ko, naramdaman ko na ang pag-iinit nun. Patunay na aswang nga ang mga kasama namin sa karinderya. Kaya hindi ko naramdaman ang pag-iinit ng tungkod dahil nasa ilalim kami ng kapangyarihan ng mga aswang na asbo. Pagsapit ng gabi, naramdaman namin na sinilip kami sa higaan ni na Lolo Puti at Ate Isabel. Nagkunwari kaming natutulog. Maya-maya pa ay lumabas sila ng aming kwarto.
Kuya, tara na. Kailangan na nating umalis dito. Akma na sana kaming lalabas at dadaan sa bintana nang marinig namin ang pinag-uusapan ng maglolo. Siguro, kailangan na nating hatulan ng magkapatid. Huwag na nating hintayin ang piyesta para gawin silang bagong kasapi natin. Tama ka, mahal ko. Nakakahalata na sila. Nararamdaman ko na meron silang binabalak laban sa atin. Nagulat kami sa aming narinig. Tinawag ni Ate Isabel na mahal ko si Lolo Puti. Nagkatinginan kami ni Kuya at bakas ang labis na pagtataka. Si Kuya Digong naman ay hindi makapaniwala na ang magandang babae na si Ate Isabel ay asawa pala ni Lolo Puti at hindi totoong apo. Hala, paanong nangyari yun? Hinala ko, Kuya. Ang nakikita nating anyo ni Ate Isabel ay panlilinlang lang at hindi totoo ang kanyang itsura. Diyos ko, hindi ko akalain na ang mga aswang ay may ganong klaseng kakayahan. Kailangan natin silang maunahan, Kuya, bago pa nila magawa sa atin ang kanilang mga binabalak. Tuluyan na kaming tumakas sa lugar na yon. Dumaan kami sa bintana. Tinahak namin ang daan papunta sa bahay ni Mang Arnel. Ngunit hindi namin inaasahan na merong naghihintay sa amin na mga nilalang na mukhang aso. Lahat sila ay umaangil. Ang iba naman ay may hila pa na katawan ng isang tao. Balak siguro nilang dalhin sa karinderya ng maglolo. Kuya, paano to? Anong gagawin natin? Nakita na nila tayo. Hindi tayo papahuli sa kanila ng buhay. Ngayong alam na natin na marami ang mga ngalib na buhay kapag wala tayong ginawa. Mas kailangan natin silang labanan para iligtas ang ibang tao na mamibiktima pa nila. Agad na umayos ang pwesto ni Kuya Digong. Itinutok niya ang punyal na ibinigay sa kanya ni Mang Arnel. Kumislap yun sa liwanag ng sikat ng buwan, kaya napaatras ang mga kalaban. Samantalang ako naman ay lumayo sa tabi ni Kuya at itinutok rin sa kanila ang aking tungkod. Diyos ko, kayo na po ang bahala sa amin ng kuya ko. Pagkatapos kong magsabi ng panalangin sa Panginoon, bigla kaming inatake ng mga aswang. Sinalubong ko naman sila ng palo na tumama naman sa kanilang tagiliran. Umangil sila at nahati ang pangkat. Tig-apat kami ng kalaban. Pinalibutan nila kami habang nakadipa ang kanilang mga braso. Inatake nila kami ng kalmot. Ngunit mabilis naman kaming nakakaiwas. Gumanti ako sa kanila ng malakas na sipa na direktang tumama sa kanilang dibdib. Si Kuya Digong naman, nilaslas niya ang leeg ng kanyang mga kalaban. Sinundan ko yun ng hampas ng tungkod sa kanilang tiyan. Nagkikikisay ang kanilang katawan habang tumitirik ang kanilang mga mata. Nang makita namin na wala na silang buhay, agad kaming tumakbo, papalayo sa lugar na yon. Bilisan mo, Tano! Sa ingay ng mga aswang kanina, natiti ako na naririnig tayo nila Ate Isabel at Lolo Puti. Baka nga sa mga sandaling to, alam na nilang wala na tayo sa loob ng kwarto natin. Pagod na ako, Kuya. Nangihina na ang katawan ko. Tiisin mo lang, Tano. Ang mahalaga, makarating tayo sa bahay ni Mang Arnel. Bilis! Halos hindi lumapat ang aming mga paa sa lupa habang kami ay tumatakbo. Mabilis naming tinahak ang daan papunta sa bahay ni Mang Arnel. Maya-maya pa ay narinig namin ang malakas na alulong mula sa mga aswang na asbo. Kuya, hintay sandali. Sandali lang. Magpahinga na muna tayo. Pagod na ako. Hindi tayo pwedeng tumigil sa pagtakbo. Baka maabutan nila tayo rito. Konting tiis na lang at mararating na natin ang bahay ni Mang Arnel. Akma na sana kaming aalis sa lugar na yon nang makita namin ang dalawang batang palaboy na pinaliligiran ng tatlong aswang.
Anak naman ng 7 kamote, oo. May 2 bata na nalalagay sa panganib. Kuya, hindi ba't ang isa sa mga batang yun ay ang napagtanungan natin? Kuya, may maililigtas tayong buhay. Tsak na may hawa sila ng aswang. Tulungan natin sila. Hindi na kami nagdalawang isip na tulungan ang 2 batang palaboy. Kahit pagod na ako, ng mga sandaling yon ay nakipaglaban pa rin kami sa mga aswang. Mataas akong tumalon para sana atakihin ito ng palo sa ulo. Subalit humarap sa akin ang aswang at sinalubong niya ako ng malakas na suntok na tumama naman sa aking panga. Pasadsad akong bumagsak sa lupa. Naramdaman ko ang pagkahilo. Kaya naman, pasuray-suray ako nang ako'y tumayo. Tano, ayos ka lang ba? Hoy, Tano! Sumagot ka! Ha? Ayos lang ako, kuya. Nang matiyak ni Kuya Digong na ayos lang ako, galit na binalingan nito ang kalaban niya. Nilaslas niya ang leeg ng mga aswang habang ang 2 batang iniligtas namin ay nagyakap dahil sa labis na takot. Agad akong lumapit sa kanilang kinaroroonan at pinrotektahan ko sila. Nakipaglaban ulit ako sa aswang na sumuntok sa akin. Ibinuhos ko sa kanya ang galit ko sa pamamagitan ng pagpalo ng magkakasunod sa kanyang tiyan. Umikot ako at sinipa ko siya ng malakas na tumama naman sa kanyang panga. Bumagsak siya sa lupa habang nagkikikisay ang katawan at nakatirik pa ang kanyang mga mata na bumubula ang bibig. Tuluyan siyang namatay dahil sa malalim na sugat sa kanyang katawan. Maya-maya pa ay bigla nang tumahimik ang paligid. Ayos na. Napatay na natin ang mga aswang, Tano. Tara na, umalis na tayo rito. Isama natin ang 2 bata sa bahay ni Mang Arnel. Halina kayo mga tol. Kailangan niyo sumama sa amin para matanggal ang hawa sa inyong katawan. Huwag kayong matakot sa amin. Mababait kami. Ligtas na kayo. Agad silang sumama sa amin ni Kuya. Ngunit bakas pa rin sa kanilang muka ang takot. Malalaki ang hakbang ng aming mga paa na tinahak namin ang daan papunta sa junk shop ni Mang Arnel. Nadatnan namin na gumagawa siya ng sangkap na pangontra laban sa mga aswang. Bahagya pa siyang nagulat nang makita kami. Diyos ko! Ano nangyari? Bakit narito kayo? Akala ko ba magmamatsyag kayo sa maglolo? Mang Arnel, hindi na po namin kailangan bantayan ng maglolo dahil nakumpirma na po namin na mga aswang nga sila. Sa katunayan nga po, nakasagupa na po namin ang kanilang mga alagad. Napatay po namin sila at hindi magtatagal, hahanapin na po nila kami. Hindi lang po yun ang nadiskubre namin, Mang Arnel. Hindi totoong maglolo sina Ate Isabel at Lolo Puti, kundi mag-asawa sila. Sa palagay po namin, gumamit sila ng hipnotismo ng pandilin lang upang maitago nila ang kanilang totoong itsura. Hindi ko akalain na narito lamang pala sa baryo ito ang mga aswang na matagal ko nang hinahanap. Ho? Ano po bang ibig niyong sabihin, Mang Arnel? Linawin niyo nga po. Ang kutob ko kasi, sila na nga ang mag-asawang pinuno ng mga asbo. Sila ang pumaslang sa aking pamilya. Humanda silang mga demonyo sila. Dahil papatayin ko sila. Uubusin ko ang kanilang lahi. Magbabayad sila sa akin ng mahal. Sa amin din, meron din silang utang na buhay. Kaya kasama mo kami sa laban na to, Mang Arnel. Humanda sila. Teka, sino naman ang 2 batang kasama nyo? Sila po mga batang nakakain po sa karinderya ng mga aswang. May hawa na rin po sila. Naabutan po namin sila kanina, muntik na pong atakihin ng mga aswang. Kung ganon, kailangan nilang uminom ng katas ng bawang. Agad silang pinainom ni Mang Arnel ng katas ng bawang. Pagkatapos ay pinagpahinga niya muna ang 2 bata sa kanyang silid. Naiwan naman kami ni Kuya sa tabi ni Mang Arnel. Tumulong kami
sa paggawa niya ng mga pangontra laban sa mga aswang. Kailangan ninyong magdikdik ng maraming bawang. Pagkatapos ay ihahalo natin sa asin at kalawang mula sa bakal at lata. Natitiyak ko na marami ang mga asbo na nagbabantay sa mag-asawang yon. Kaya kakailanganin natin ang maraming panlaban sa kanila. Ano po ba ang epekto ng mga yan? Sa katawan po ng mga aswang, Mang Arnel? Malupit to. Masusunog sila at magiging abo ang kanilang katawan. Kahit wala ang presensya ng araw. Kontra ito sa langis na ipinapahid nila sa kanilang balat. Sa pamamagitan ng pangontra na to, mapipigilan ang pagpapalit nila ng anyo. Napakunot ang aking ulo dahil para bang minsan ko na rin yung narinig mula kay Lolo Puroy. Paano kaya nalaman ni Mang Arnel ang tungkol sa bagay na yun? Nawala ang aking pag-iisip sa bahagi na yon ng aking alaala nang biglang nagsalita si Mang Arnel. Ito ang dahilan kung bakit bumibili ako ng latat bakal. Tinitik-tik kong kalawang para isama sa asin at bawang. Ayon kasi sa taong nagturo nito sa akin, mabisa raw itong pangontra upang matalo ang malakas na dugo ng aswang. Ang mga bote naman po, saan niyo po gagamitin yun? Lalagyan natin ng mga yon ng gasolina. Matagal ko nang pinaghanda ng pagkakataon na to. Ang mabigyan ng ustisya ang mga taong pinatay ng mga aswang. Pasasabugin natin ang lungga ng mga aswang, pati na ang kinaroroonan ng karinderya. Nakakakilabot naman po pala ang karinderya na yun, Mang Arnel. Grabe! Tama ka, Tano. Dahil masahol pa sa demonyo ang mga nilalang na nagtatago roon. Para naman po sasabak tayo sa gera nito, Mang Arnel. Nasasabik na ako. Hindi na ako makapaghintay na pumugot ng ulo ng aswang. Talagang sasabak tayo sa gera, Digong. Dahil ang magiging kalaban natin dito ay isang batalyon ng mga asbo. Layunin ko na ubusin silang lahat, kahit na anong mangyari. Dahil kung hindi natin yung gagawin, makakalabas sila sa kabilang baryo. Papatay sila at patuloy na mambibiktima. Natuptop ko ng palad ang aking bibig dahil sa aking mga narinig ng mga sandaling yon. Hindi nagtagal ay narinig namin ang pagtilaok ng manok mula sa labas ng bakuran. Indikasyon yon na malapit nang magliwanag. Anong binabalak nyo ngayon, Mang Arnel? Ngayon tayo lulusob sa kanila lungga. Ito ang tamang oras para patayin silang lahat. Sige na, magsipaghanda na kayo. Bukod sa baga, naglagay din ako ng asin sa bulsa, kagaya ni Kuya, para kung sakaling malagay kami sa alanganing sitwasyon, ay meron kaming magagamit na panlaban sa mga aswang. Ganon din ang ginawa ko sa mga bote na merong gasolina. Handa na ang lahat nang kami ay lumabas ng bahay. Iniwan namin ang 2 bata sa loob ng kwarto ni Mang Arnel. Ngunit paglabas namin ng junk shop, hindi na kami nakagalaw nang mapansin namin na nakatutok sa amin ang baril ni Lolo Puti. Disabog yun, luma na at halatang matagal nang hindi nagagamit. Sinasabi ko na nga ba't dito ko lang kayo matatagpuan. Mga hayop kayo. Pagkatapos ko kayong pakainin at pagmalasakitan, ito pa ang igaganti niyo sa akin. Tamaan sa laki ng kidlat sa mga pinagsasabi nyo, Lolo Puti. Alam na namin ang lahat. Nagkuunwari lamang kayong mababait para sa mga kagaya namin palaboy. Pero ang totoo, balak nyo kaming gawing aswang at gamitin sa pag-asik nyo ng lagim. Ngayong alam niyo na ang lihim namin. Sa tingin niyo ba, pakakawalan pa namin kayo? Hala, sige! Dakpin sila at dalhin sa kuta. Gusto ko silang makita na nahihirapan. Isama niyo ang manunugis na to na matagal lang nagbibigay ng sakit ng ulo ko. Kinumpis ka nilang lahat ang aming sandata, maging
ang pangontra laban sa kanila. Iniwan nila ang mga yon sa bahay ni Mang Arnel. Ngunit ang asin sa aming bulsa ni Kuya Digong ay hindi nila kinuha. Patulak nila kaming pinaglakad. Nanatili kaming walang kibo at pinakikiramdaman namin ang aming paligid. Tinahak namin ang daan papasok sa kagubatan. Maya-maya pa ay hindi na nakatiis si Mang Arnel na hindi magtanong sa matanda. Teka, saan niyo ba talaga kami dadalhin ha? Sa impyerno. Kaya huwag kang mainip. Hala, sige, lakad. Lumakad kayo papunta sa kamatayan ninyo. Hindi magtatagal. Makakatikim na ako ng sariwan dugo ng mga bata. Ngayon pa lang, natatakam na ako sa amoy ninyo. Siguraduhin mo lang na mapapatay niyo kami. Dahil kung hindi, uubusin namin ang lahat ng lahi niyo at wala kaming titira kahit abo niyo. Huwag ka na magmatapang pa, Arnel. Wala ka na rin namang magagawa dahil biyag na namin kayo. Hindi na nakipagtalo si Mang Arnel kay Lolo Puti. Sa halip, ibinaling namin ang aming atensyon sa daan. Ilang minuto pa ang lumipas, narating namin ang kuta ng mga aswang. Nanlaki ang aking mga mata nang tumambad sa aming harapan ang maraming kabataang palaboy na nakagapos din ang mga kamay. Umiiyak sila habang nakakulong sa hawla na gawa sa bilog na kahoy. Maligayang pagdating sa aking kaharian. Dito ko kayo sabay-sabay nakakatayin upang ipamahagi sa mga alagad ko ang inyong mga laman loob. Mamayang pagsapit ng hating gabi, matitikman ninyong lahat ang aking parusa. Pero bago yon, pahihirapan ko muna kayo ng gusto. Hala, sige mga alagad ko, linisin ang kanilang katawan. Lagyan ng pabangong halimuyak ng dugo sa kanilang balat. Anong gagawin niyo sa amin? Anong gagawin niyo sa amin? Sa unang pagkakataon, bigla akong kinabahan. Nang isa-isa nilang tinanggal ang aming damit na pang-itaas. Pagkatapos, iginapos kami sa kawayan habang nakataas ang aming braso. Nakita namin na biglang dumating si Ate Isabel. Mahal ko, mabuti naman at nahuli mo na sila. Siyempre naman, mahal ko. Hindi ba't pangako ko to sa'yo? Hala, sige na. Gawin mo na ang nararapat para sa kanila. Mula sa aming harapan ay kitang-kita namin na humaba ang dila ni Ate Isabel. Dumikit yon sa aking pisngi. Kaya naman, naamoy ko ang malansa niyang dila. Lumayo ka sa akin, nalimaw ka! Lumayo ka! Hoy! Layuan mo, kapatid ko, demonyo ka! Magbabayad kayo sa akin sa oras na makatakas kami rito. Ako mismo ang papatay sa inyong lahat. Napakatapang mo naman, Digong. Hindi ba't gandang-ganda ka nga sa akin? Dati yon, nung hindi ko pa alam na isa kang demonyo. Ngumisi ng nakakakilabot si Ate Isabel. Pagkatapos ay tumambad sa aming paningin ang totoo niyang itsura. Isang matandang hukluban. Kulubot ang kanyang balat. Nakakadiri ang kanyang ngipin dahil maitim na parabang nabubulok. Humarap siya sa akin. Maya-maya pa ay inilabas niya ang balde mula sa kanyang bulsa. Kaya naman, bigla kong kinabahan. Anong binabalak mong gawin? Anong binabalak mong gawin sa Blade? Hindi niya ako tinugon. Sa halip, tumawa siya ng malakas at pumwesto sa aking likuran. Pinakiramdaman ko ang aking sarili. Maya-maya pa ay naramdaman ko ang pagguwit ng blade sa aking balat sa likod. Gumuhit ang sakit. Halos hindi ako makahinga. Kulang na lang, maihi ako sa aking salawal dahil sa labis na hapdi.
Nagwala si Kuya Digong nang makita niya ang dugong umagos mula sa aking sugat. Hayop ka! Tigilan mo ang kapatid ko! Huwag mo siyang sasaktan! Tigilan mo yan! Tama na! Ako na lang ang saktan nyo! Huwag na mga bata! Tumahimik ka! Huwag kang mainip, Arnel! Dahil lahat kayo ay guguhitan ng blade sa likod upang mas bumango kayo sa amin mamayang gabi! Walang nagawa si Mang Arnel, pati na ang aking kapatid sa mga sugat na aking tinamo. Parang hiwa ng penitensya o sugat sa likod ng mga taong nagpapanata sa Diyos. Masakit na para bang may siling bumaon sa aking balat. Bagamat mababaw lamang ang sugat, ngunit damang-dama ko ang hapdi na walang kapantay. Imbis naman na umiyak, mas lalo akong nag-aapoy sa galit. Maging sina Kuya Digong at Mang Arnel, sinugatan din sila sa kanilang likod. Halos mabingi ako sa ingay. Idagdag pa ang ingay mula sa iyak ng mga batang nakakulong. Pakiramdam ko ng mga sandaling yun na ang aming magiging katapusan. Pagsapit ng dilim, ay nagtipon-tipon ang mga aswang na asbo sa harapan namin. Lahat sila ay naghaplos ng langis sa kanilang balat. Umaangil sila habang unti-unting nagbabago ang kanilang itsura. Sabay-sabay silang umalulong. Wala nang ibang paraan. Kailangan natin putulin ang lubid sa ating mga kamay. Dahil pagkatapos ng kanilang ritual, papatayin na nila tayo. Dala ng takot, kahit masakit ang aking katawan at dumudugo ang aking mga kamay, pinilit namin ni Kuya Digong na kumawala sa pagkakagapos. Ngunit kahit na anong gawin namin, bigo kaming makatakas. Napakabilis ng tibok ng aking puso ng mga sandaling yon. Takot na takot talaga ako at para bang may mga kabayo na nag-uunahan sa aking dibdib. Diyos ko, kayo na po ang bahala sa amin. Huwag niyo pong hayaan na manaig po ang kasamaan laban sa kabutihan. Gabayan niyo po kami, O Panginoon. Narinig ni Lolo Puti ang aking panalangin, kaya umalingaw-ngaw ang malakas nitong halakak sa paligid. Wala nang magagawa ang panalangin mo sa Panginoon mo. Dahil ngayong gabi, hahatulan na namin kayong lahat. Hindi nagtagal ay sabay-sabay silang umatake. Nang malapit na sila sa aming kinaroroonan, humarang sa aming harapan ang dalawang bata na tinulungan namin. Dinala nila ang aming sandata at nagpakawala sila ng mga dinamita. Sumabog ang mga yon sa bawat sulok ng kuta ng mga aswang na asbo, habang ang mga asin naman ay tumatama sa katawan ng mga ito. Marami ang nasunog at naging abo dahil sa ginawa ng dalawang bata. Natakot ang ibang aswang na lumapit sa amin. Mabilis nila kaming kinalagan ng tali at halos maluwa ako sa sobrang tuwa na mayroong taong nagligtas sa aming lahat. Hindi maaari! Patayin niyo silang lahat! Nagwawala si Lolo Puti habang nag-uutos siya sa kanyang mga alagad na aswang. Habang si Ate Isabel naman ay inatake ni Mang Arnel, ibinuhos niya ang asin sa buong katawan nito. Umusok ang balat nito hanggang sa bumagsak ito sa lupa. Dala naman ng aking galit, nilapitan ko si Ate Isabel at pinaulanan ko siya ng palo gamit ang aking tungkod. Si Kuya Digong naman, sinindihan niya ang dinamita at ibinato yun sa katawan ng nakahigang si Ate Isabel. Para sa kasamaan mo,
Hetong nararapat sa'yo! Impakto ka! Sumambulat sa lupa ang nagkapira-pirasong katawan ni Ate Isabel na lalong nagpausbong sa galit ni Lolo Puti. Mabilis siyang umatake sa aming kinaroroonan. Pinatay niyo ang asawa ko! Magbabayad kayong lahat sa akin! Kasabay ng paglapit niya sa amin, nahawakan niya ang leeg namin ni Kuya Digong. Umangat ang aming mga paa sa lupa. Pagkatapos ay inihagis kami. Hinarap niya si Mang Arnel. Kinagat niya ito sa balikat. Rinig na rinig namin ang malakas na sigaw ni Mang Arnel. Mang Arnel! Mabilis kaming bumangon ni Kuya Digong. Nilapitan namin ang kinaroroonan ni Mang Arnel at Lolo Puti. Mataas akong tumalon. Sinakyan ko sa likod si Lolo Puti. Si Kuya Digong naman ang sumaksak sa likod ng pinuno ng mga aswang. Dumukot ako ng asin sa aking bulsa at inihilamos ko yun sa kanyang muka. Aray! Ang sakit! Wala akong makita! Ang mga mata ko! Nagwala ang aswang. Pilit niya kaming kinakapa. Nagkatingin ng kaming tatlo at sabay namin siyang inatake gamit ang aming mga sandata. Nilaslas ni Kuya ang leeg ni Lolo Puti habang si Mang Arnel naman sinubuan niya ng purong kalawang ang bibig ng aswang, kaya nagbago ang anyo nito at naging isang tao na nanghihina. Bilang huling pag-atake, 5 magkakasunod na palo ng tungkod ang ginawa ko sa pinuno ng mga aswang na tumama naman sa kanyang hubad na katawan. Bumagsak siya sa lupa habang nagkikikisay ang kanyang katawan at tumitirik ang kanyang mga mata habang nagkakakawag ang kanyang mga kamay. Hinampas ko siya ng paulit-ulit habang binabanggit ko ang pangalan ng aking mga magulang. Hayop kang aswang ka! Para to kay Lolo Puroy! At ito naman, para sa aking mga magulang na sina Tario at Linda na pinatay mong demonyo ka! Lumapit si Kuya Digong sa kinaroroonan ng naghihingalo na si Lolo Puti. Ito naman, para sa akin 2 kapatid na pinatay mo rin. Katapusan mo na! Isang malakas na pagsaksak sa dibdib ang ginawa ni Kuya Digong kay Lolo Puti gamit ang kanyang punyal. Hindi pa siya nasiyahan. Ipinagdiinan niya to ng gusto hanggang sa bumaon ito sa kanyang puso. Kasabay ng pagbuhos namin ng asin sa kanyang katawan, nagliyab siya at naging abo na kumalat sa lupa. Nang mawala ang ingay sa paligid, tapos na rin ang 2 batang lalaki sa pagliligtas sa mga biyag. Nang humarap kami kay Mang Arnel, ay hindi ito makapagsalita. Mang Arnel, ano po nangyayari sa inyo? Wala na po mga kalaban. Patay na po pati ang pinuno nila. Kanina, narinig kong binanggit niyo ang pangalan ng mga pamilya ninyo. Totoo ba ang mga narinig ko? Napuroy ang pangalan ng lolo ninyo? At Tario at Linda naman, ang pangalan ng mga magulang nyo? Opo, bakit po Mang Arnel? Bakit namumutla po kayo? At naluluwa po ang inyong mga mata, Mang Arnel? Diyos ko, salamat. Salamat dahil buhay kayo. Hindi totoong naubos ang pamilya ng kapatid ko. Dahil buhay pa pala ang kanyang mga anak. Mang Arnel, ano pong ibig niyo sabihin? Ako ang kapatid na bunso ng tatay ninyo na si Tario. Ako to. Ako ang inyong tiyo Barnelio.
ang bunsong anak ni Tatay Puroy. Saka ko lamang naalala ang itsura ni Mang Arnel na nakita ko sa larawan na nakadisplay sa bahay ni tatay. Magkasama sila sa larawan na matagal nang iniingatan ng aking ama. Hindi ako makapaniwala. Biglang nanginig ang aking labi nang tumingin ako kay Mang Arnel. Ganon din si Kuya Digong na hindi napigilan ng sarili at naluluwa na napayakap dito ng mahigpit. Siya pala ang aming tiyo. Chong, natatandaan ko na po kayo. Kayo nga po ang kapatid ni tatay. Pasensya na po, Chong. Hindi namin kagad kayo nakilala. Kaya pala pamilyar sa akin ang pagkakagawa niyo ng mga sangkap sa paggawa ng pangontra. Dahil kayo po ang anak ni Lolo Puroy. Diyos ko, maraming salamat talaga. At meron pa pala akong pamilya. Mga pamangkin ko. Napuno ng iyakan ang buong kuta ng mga aswang, habang ang mga kabataan na palaboy na naroroon ay nagsipaglapitan na rin sa amin. Nagpasalamat kami sa dalawang palaboy na tumulong sa amin. Nakilala namin sila sa pangalang Alex at Nilo. Sobra rin silang nagpasalamat sa pagkakaligtas din namin sa kanila. Kaya naman, tumanaw lang daw sila ng utang na loob sa amin. Napatunayan ko na ang bawat kabutihan talagang ginagawa natin sa kapwa ay palaging meron ding kapalit na kabutihan. Kailangan na nating umalis sa lugar na ito. Ngunit bago yon, susunugin muna natin ang kuta nila. Salamat na lang din kina Alex at Nilo. Dahil una na nilang pinasabog ang karinderya ng mga aswang. Mga bata, sumama kayong lahat sa amin para mapainom ko kayo ng gamot sa hawa ng aswang. Sinunog namin ang kuta ng mga aswang bago kami umalis. Pagkatapos ay ginamot ni Tiyo Arnel ang mga batang nakakain sa libreng karinderya ng aswang. Lahat sila ay gumaling at bumalik sa bayan ng Santa Ines. Kami naman ay naiwan sa junk shop ni Tiyo Arnel. Sa kasalukuyan ay peklat na lamang ang natira sa aming likod bilang alaala namin sa madilim na bahagi ng aming buhay sa pakikipaglaban namin sa mga aswang na asbo. Marami man ang nakakain ng karne ng tao. Hangad ko at patuloy kong ipinagdadasal sa Diyos na sana ay wala sila ng hawa ng aswang. Sa awa naman ng Panginoong Diyos, hanggang ngayon ay wala na kaming nabalitaan na may aswang sa baryo ng Santa Ines. Hanggang dito na lamang po ang aking istorya. Lubos na nagpapasalamat. Tano. Sa buhay natin na punong-puno ng pagsubok at panlilinlang ng kampo ng kadiliman, piliin pa rin natin gumawa ng kabutihan para sa ating kapwa. Dahil bawat kasamaan ay palaging may katapat na kaparusahan. Parusa na kailanman ay hindi mababayaran ng salapi, kundi babayaran din natin ng sarili nating buhay. Palagi rin tayong hihingi ng gabay sa ating dakilang lumika sa mga pagsubok na ating haharapin, dahil palagi siyang magpapadala ng tulong para sa atin mula sa kanyang mga anghel na ipinadala niya sa lupa. Palagi nating aalalahanin na walang mabigat na pagsubok sa taong may matibay na pananampalataya sa Diyos na lumikha. Hanggang dito na lamang po ang kwento. At maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta sa aking mga YouTube channel. Hanggang sa muli po, at pagpalain nawa kayo ng Diyos na may kapal.